Definitely po ma'am, dun sa side po nila, may mga identified po na mga... Oy, salamat po sa nag-like dyan, 527 likes. Salamat po. Huwag kalimutang i-share ang video na to at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, tuloy natin. OJC mga officers po at kasama na siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy, but alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Sinimula na ng Philippine National Police ang pag-iimbestiga sa mga taong umano'y nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Lagot kayo. Sabi kasi alam niya di lang niya daw sabihin. Oo. Diyan mismo pumapalpak si Digong Diba? Nako. Tapos yung si Piuna naman, nasa langit daw. Alam mo yung langit Ayon kay PNP, Public Information Office Chief VMB Reviton, salamat po sa palike. Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ng Special Investigation Team na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group upang tutukan at tukuyin kung sino-sino ang sasampahan nila ng kaso. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Kinumpirma din ng PNP na mga tao at hindi figurative speech lamang ang sinasabing Angels of Death na ginawa umanong panakot ni Kibuloy sa mga batang biktima nito. Sa katunayan, tukoy na umano ng PNP ang ilan sa mga miyembro nito. Inaalam na rin nila sa Firearms and Explosives Office kung may baril ang mga ito at kung lisensyado. Mapapansin nyo noon, may mga nilabas yung mga miyembro ni Kibuloy ng mga baril na pinopost sa Facebook, no? Baka yun yung Angel of Death, mga Angel of Death ni Kibuloy. At natandaan nyo yung reaksyonan kong bodyguard ni Kibuloy na umalis kay Kibuloy. Pag alis niya daw po, pinahanap siya. Buong pamilya niya pinahanap. Kasi kung nakita yung buong pamilya niya, malamang wala na po sila ngayon. Diba? So, ganyan po kasama itong minamahal daw nilang pastor na napakabuti sa paningin nila. Shoutout kay Red, Yung Elaine Di Castro, shoutout sa'yo. Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanila. Tandaan po natin kung ang Panginoon mabait yan, pag-ibig yan, hindi yan pumapatay physically. Okay? Hindi ka papatayin yan. Siguro kung huhusgahan ka ng Panginoon, pagpatay ka na yung kaluluwa mo. Pero yung physical mong katawan, hindi kayo papapatay niyan. 'Di ba? Sino yung papatay sa iyo? Kulto. 'Yun. Ang kulto kasi grabe yan makapag-utos. Pag ayaw ka niyan, ipapapatay ka niyan. Ganun po yung mga kulto. 'Di ba? Nilang LTAP at Firearms Register. The OG Show TV shoutout. Po. Kasama din aniya sa iimbestigahan ay ang impormasyon na mayroong reservist at militiamen na nagsisilbi kay Kibuloy na posibleng miyembro ng Angels of Death. Samantala, isinasa ilalim na sa documentation ang dalawang umano'y bagong biktima na nais na magsampa ng reklamo. May dalawa na naman. Sino kaya ito? Laban kay Kibuloy. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Social Welfare and Development kaugnay ng iba pang biktima na sinasabing nasa loob ng KOJC compound at natatakot lumutang. Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na lalo na yung mga, hindi ko naman nilalahatan, no? Pero yung mga kapulisan na nandyan sa Davao, lalo na sa panahon ni Digong, dapat imbestigahan din yung mga yan. Diba? Kasi ang aangas nila Pahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. Inuulat din ni Colonel Fajardo na tapos nang isailalim si Kibuloy sa medical assessment ng mga doktor
ng PNP General Hospital. Subalit tumanggi itong ihayag ang resulta dahil isusumite aniya nila ito sa korte. Ang resulta ng medical assessment ang magiging Ayan si model ng Chokes to Go. Hindi kasi magkapareho sila, no? Yung nakasombrero, tapos basihan ng korte sa Pasig kung pagbibigyan mukhang marespeto si Kibuloy dyan hawak sa bayag. o tatanggihan ang hirit ng kampo ni Kibuloy na isa ilalim ito sa hospital arrest sa Davao. Leia Ilaga. Gagayahin ni Kibuloy si Gloria. Nauupo na naman sa wheelchair. Alam niyo, pag mabigat yung kaso mo, patong-patong yung kaso mo, oo, kakapit ka kay hospital, magpapaano ka, di ba? Parang si Gloria noon, tapos biglang gumaling yung leeg. Eto na ngayon, eto na. Eto yung isusunod natin. Magugulat kayo dito at manggigigil kayo dito sa mensahe ni Kibuloy. O, press 1, sino yung excited? Dito, sa mas matindi tong video na to itong re-reaction na natin ngayon. Anyway, salamat po sa 603 thumbs up natin dyan Maraming salamat po. At syempre, shoutout sa 842 viewers natin dyan. Excited na sila. Ang purpose ko ng pagpa-press 1, yung iba walang kulay yung pangalan Ayan, excited na. So, eto na. Shoutout kay Marites Music. Magandang gabi, hapon sa'yo. Sa susunod, hindi na wheelchair. Electric chair na. Pwede yun. Mas maganda yung electric chair talaga. Doon siya ilagay. Kaso, hindi man yan tatabla ng electrika. Oo. Son of God yan Ano ka ba? Diba? Pag son of God, yan? Makapangyarihan yan. So, eto na. Asan na ba yun? Wait lang Yan. Naka-live po kayo ngayon. Yes, live po ito. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala Putang ina. Unang pa lang ikaw na agad yung daan. Ikaw yung katotohanan, ikaw yung buhay. Kalukuhan to. ang makaparoroon sa Ama maliban na sila'y dumaan sa akin. Wait lang. Iusin ko nga lang itong natin. Umaakyat-akyat Ayan, tuloy po natin. Mga salitang sinasalita ko, hindi sa sarili ko, kundi sa Balik ko ha, para klaro ha. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban na sila'y dumaan sa akin. Walang makakaparoon sa Ama maliban ng kung sila'y dumaan sa akin. So dadaan daw muna po tayo kay Kibuloy. Ang tanong, sino yung Ama? Magugulat kayo dito kung sino yung Ama niya. Okay, tuloy natin. Amen. Bakit ko masasabi yun? Kasi ang mga salitang sinasalita ko, hindi sa sarili ko, kundi sa Amang nananahan sa loob ko. Amen. Ginagamit lang niya ang katawan na ito sapagkat katawang ito masunurin sa Kanya. Okay, ang katawang yan ay masunurin daw sa Ama. Okay? Magugulat kayo dito, sino yung tinutukoy niyang Ama? Eto na. Amen. Kaya pag nagsalita ako, si Jesus Christ ang nagsasalita. Oo. So yung naging Ama ngayon, si Jesus Christ na. Siya yung anak ni Jesus Christ. Tama yung ka-abnormalan talaga. Di nyo alam ang tinutukoy niyang Ama ay si Jesus Christ. Yung tinutukoy niyang Ama dito. Baliktad. Imbis si Jesus Christ yung anak, naging Ama. Diba? Naging Ama na po si Jesus Christ dito. Paano naging Ama si Jesus Christ? Siya yung anak. Wala mo, Kibuloy, yung mga pinagsasabi mo dyan, walang kapatawaran yan. Ang dami mong niligaw na kaluluwa, Kibuloy.
Ang dami mong inuto. Akala nila ligtas na sila. Yung pala, impyerno pala yung... Anyway, pwede pa naman silang magbago yung mga miyembro mo eh. Pero kung patuloy silang mabubulag. Anyway, good luck dun sa ano sa... Good luck dun sa kay Kibuloy. No? Na yung mga patay na ngayon na patuloy na naniwala noon kay Kibuloy at namatay. Diyan mismo sa sunod kay Kibuloy. Well, I think naligaw sila eh. Oh. Diba? Naligaw ka. So, saan pupunta yung kaluluwa mo? Hindi mo mararanasan yung sinasabi ni Kibuloy yung doorknob niya doon ay diamond. Inuto lang po kayo. Oh. Eto na ha. Take note. Ang tinawag niyang ama ay si Jesus Christ at siya daw yung anak. Grabe. Oh. Kung wala siyang katawan dito, maririnig mo ba siya? Hindi. Maririnig mo ba na personal yung John 14:6? I am the way, the truth, the life. No man goes to the Father but by me. Kung wala siyang anak na magsasalita para sa kanya. Oh, anak daw siya oh. Grabe yung amats mo, Kibuloy Matindi yung amats mo Anong ituturo ko? Ang mga sinabi ng aking ama si Jesus Christ. Ang mga sinabi ng aking ama, aman niya daw si Jesus Christ. Alam mo si Jesus Christ nakatingin sa yung ganyan. Sabi siguro, sige lang. Oo. Buhay ka pa naman eh. Sabi ko nga ang ating Panginoon, habang buhay ka pa, binibigyan ka ng chance na magbago. Pero pag tinuloy-tuloy mo 'yan, Kibuloy, kawawa ka. Hindi ko alam kung may maliligtas pa tong ganitong klaseng tao eh. Ang dami mo na kasing niligaw na kaluluwa. Kibuloy. Ang ituturo ko sa inyo na parang narito rin ang kanyang hudyong katawan. Amen. Kala na babalik ang kanyang hudyong katawan tapos kukunin silang lahat eh. Hindi. Gagamit siya ng katawang hintil. Yes. Para sa ating lahat. Yes. At ay, salamat po sa 664 likes natin dyan. Maraming salamat po. Malas lang kayo kasi ako napili niya. Oh, grabe magsalita. May anak ba ng Diyos na mayabang? Sasabihan kang malas lang kayo kasi ako napili niya. Malas mo kasi nakulong ka. Malas mo kasi mainit yung kulungan mo. Oo, mag-practice ka na habang buhay ka pa. Tumira ka na sa mainit. Oo. Diba ang demonyo nasa impyerno yan? Mag-practice ka na. Malas mo dahil nakulong ka. Kami dito, sarap ng buhay namin sa labas. Sino yung malas sa atin ngayon? Son of God na kailangan ng aircon nag-request. Tapos, cellphone daw pan social media. Saan ka pa niyan? Nasa kulungan ka, mag-social media ka? Panginoon ka, anak ka ng Diyos, tapos mag-social media ka? Anak ka ng Diyos? Anak ka ng tatay mo? Tingnan mo kung yung ginagawa nila sa akin ngayon. Kitong mga taong ito, kung 2,000 years ago, nabubuhay doon, isa ito sa mga lalait kay Jesus Christ. Amen. Bakit nilait si Jesus Christ? Nung pinahayag niyang ako ang begotten Son. Ako ako? Disappointed son of God ka. Son of God. Appointed son. Fallen Adamic race. Kasi yan ang focus ng kanyang kaligtasan. Grabe na may paimin-imin pang mga pukpuk na to. Yung mga nag-imin-imin dyan, putang ina, magpakantot lang kayo. Bukaka kayo. Bukaka niyo yung puki ng ina niyo. Mga pakantot kayo. Mga pukpuk kayo, mga animal kayo. Imin-imin pa kayo. Di nga nila lamang, prescripted son si Adam na wala sa kanya lang. Alaya Naval, shoutout po. Mary Joy Candido, shoutout. Anak ng pineapple. Diyos. At kinuha ni Lucifer. Spiritual kasi yan, hindi na alam eh. Amen. Tapos dumating ang... Tamo, mag-imin-imin, Amen. Langit na tayo mamaya, 10 oras ng gabi, sa Glory Mountain. Redeemer, si Jesus Christ, begotten Son, the Word made flesh, para kuning muli ito. O kaya nagtagpo sila ng Satanas, nagdebate sila doon sa wilderness. Hindi nanalo si Satanas ng panahong yon. Ma'am Joy Candido, payag ka ba? Pag hindi daw tayo dumaan kay Kibuloy, hindi daw tayo maligtas, hindi niya pirmahan yung kaluluwa natin.
Shoutout kay Marvin Sumagat. God of War ba to? Grabe naman. Ma'am Joy! Hindi na mo pirmahan yung kaluluwa natin. Dumiretso sa pagtupad ng kalooban ng Ama, ang bigatin san para turuan tayo. Pinako siya sa krus, sinabi niya, it is finished. Ano ang finished? Nakuha na niya ang para sa atin, na inagaw ni Satanas. Naghihintay kung Inagaw ni Satanas. Anong sabi ni Kibuloy? Ako mamayari na yun yung kaluluwa. Yun ang sabi ni Kibuloy. Siya daw may-ari ng ating kaluluwa. Tapos, ano yung kasunod niyang video? Si Lucifer. Tatay ninyo si Lucifer. Ba? O di sino Lucifer? Ikaw yun, di ba? Sabi ni Ma'am Joy, ligtas niya muna yung sarili niya bago ako. Tama. Ligtas mo muna yung sarili mo, Kibuloy, bago ka man ligtas ng iba. kung sino ang magiging anak na tagapagmana para isauli sa kanya. Kaya natupad ang 21. Grabe, no? Nagkwentuhan sila dyan. Daming panguuto ni Kibuloy. 7 Revelation. Amen. Ang mananagumpay ay magmamana sa lahat ng mga bagay na ito. Amen. Sonship and kingship. Siya'y magiging anak ko, kaya naging anak ako nung ako'y nanagumpay. Ramen, alien. Tama ka. Si Ron Oscares. Ramen. Yung anak ng Diyos nagkakasakit na ngayon. Oo nga. Si Jesus Christ hindi nagkasakit yan. Sa pagkakaalam ko lang, Pero ang anak ng Diyos, bakit may sakit? Ay, yari. Kumpay na kay Satanas doon sa bundok. 5 taon akong kinarate ni Satanas doon. Oh, grabe. Black belter pala ito si Satanas. Ganito. Ganyan pala si Satanas eh. Karatista pala eh. Ba't nagpakarate ka? 5 taon ko siyang hinarap. Ano na lang ang ginagawa niya? Ang pag-uusig, ang panlalait, physical pa yung nangyayari sa akin. Gulong-gulong Shoutout kay Ma'am Tamura. ako diyan sa mga lupa, sa paghampas sa akin ng physical. Pagtayo ko love your enemy. Do good to them that hate you. I have to follow the rules. Ngayon, nung ako Sabi ni Joel Hel Andes, may sinabi siya. Ipipin ko sasagutin ko yan Sana ba yun? Nakapin Ikaw boss, di ka ba anak ng Diyos? Ganito kasi yung sagot dyan eh. Pag ikaw ay gumagawa ka ng tama na yung gusto ng Panginoon, okay, ikaw ay matatawag na anak ng Diyos. Okay? Pero, kung ikaw ay pumapatay ng tao, diba, nanggagahasa ka, tumikiyod-kiyod ka, tapos nililigaw mo yung mga kaluluwa sa mga maling turo, hindi ka matatawag na anak ng Diyos. Ikinakahiya ka ng Diyos pag ganun ka. Mamamatay tao ka, paano ka magiging anak ng Diyos? Sige nga, pumapatay ka, paano ka magiging anak ng Diyos? May anak ba ng Diyos na pumapatay? Lahat tayo nagkakamali. Napapamura. Well, minor lang yan ang mga pagkakamali, pero pag pumapatay ka, tapos nanliligaw ka ng kaluluwa, hindi ka matatawag na anak ng Diyos. Diba? Kasi nga gumagawa ka ng mali na mga mali na mahirap patawarin. Ayun yun. Ngayon, nanggagago ka. Ngiyabang mo na ikaw yung disappointed son of God. As dami mong niligaw na kaluluwa. I-claim mo na anak ka ng Diyos? Kapal naman ang mukha mo. Kayo dyan, lahat naman nakakagawa ng pagkakamali. Pero, yung nagsisinungaling, pero minsan di sinasadya. Nahiya lang kayo nakapagsinungaling, pero minsan bumabawi, umaamin. Okay yun. At least nagsisisi ka sa mga pagkakamali mo. Pero ito, iba na to eh. Yan, ilagay mo sa isipan mo, Joel Gel Andes. Okay? May natutunan ka na naman. Alam ko hindi mo alam yun. Sinagot ko lang yung tanong mo.
Pinadala niya, sabi niya, ikaw na ngayon ang aking anak na tagapagmana. 21:7 Revelation. Aba, ang 21:7 Revelation, nakasulat ba doon na ikaw Kibuloy, ang aking bagong anak at tagapagmana? May Kibuloy ba doon? Ay, tanong hanap natin sa Bible, wala pong Kibuloy. Ha? Mami Prissy, shoutout po ha. Wala pong nakalagay na Kibuloy sa Bible. Kasi ang pagkakaalam ko sa Kibuloy, adik ito sa puki. Puki ng mga minor. Oh. Paano malalagay sa Bible yung pangalan mo? Oh. Yabang nito Kibuloy. Buhay ka pa pero sinusunog ka na. paglait, pareho rin. Hindi raw ako maring maging anak. Blasphemy daw yan. Exactly, ang mga pares. Blasphemy talaga kasi ginawa mong ama si Jesus Christ. Ikaw yung naging anak. Ganyan ang ginawa nila kay Jesus Christ. Si Jesus Christ matino, humble. Nagpapakita ng binuhay nga yung patay. Oh, ngayon kung kiniklaim mo na ikaw yung anak Kibuloy, bakit hindi ka makabuhay ng patay? Puro ka pasundo sa angel of death mo. Ang Jesus Christ, walang angel of death yan. Pero bakit ikaw meron? Si Jesus Christ bumubuhay ng patayan. Pero bakit ikaw pumapatay? Sino palang nanay ni Kibuloy? Si Jesus Christ pinanganak sa mundong ito. Okay. Walang tatay na hindi tao, no? Kumbaga walang tatay. Kundi nabuo na lang siya sa tiyan and then yun na, pinanganak siya. Pero ikaw Kibuloy, pinanganak ka sa mundong ito. Nagpluk-plukan muna yung yung nanay mo at tatay mo at ikaw yung bunga. 'Di ba? At imposible ngayon na sasabihin mo, no? Imposible na sasabihin mo na ikaw yung anak ng Diyos. Nagpluk-plukan kayo eh. Pluk-pluk-pluk-pluk-pluk-pluk. Ganun ba? Kayo tuloy. Katulad ako, nagpluk-plukan yung ko. Tapos ako yung nabuo. Katulad din kay Kibuloy, nagpluk-plukan din sila, nabuo ka. Walang masama doon sa pluk-plukan, ha? Patuloy natin to. Ang kanilang mga baro, blasphemy. Hindi na natin kailangan ng mga witnesses. Sinabi niya mula mismo sa kanyang bibig. Binabantayan kung anong lumalawas sa kanyang bibig. Ito mga pariseong ito, ganito rin pareho. Ang ginagawa nila, mga religious leaders. Lalo na itong isang ito. Tingnan mo yung mga kahunghangan ng mga kasamahan niya. Nag-preach Panay-imin yung mga matatanda, sabi ko, noong hindi pa ako nakapagsisi, ako evangelist na. Pero hindi ko alam, ako pala'y anak ni Satanas. Pinutol. Sabi nila, nakasmile pa mga kinakantot yan eh. Yung mga nagtawa-tawa dyan. Tingnan mo, inangkin niya, anak siya ni Satanas. Pinutol ha. Tingnan mo, dyan Gumagawa si Kibuloy ng kwento. Pansin nyo pag nagsasalita siya, more on kwento siya, sarili niya. Yung binibidan niya. Wala sa Bible yung mga pinagsasabi niya. Kaya nga hinamon to ng debate ni Bro Eli Soriano, hindi ko masa. Kasi bobo naman to pagdating sa Biblia eh. Walang alam yan. Pansin nyo dyan, mag-ano lang siya, sasalita. Pero hindi siya kumukuha or nagbabasa dun sa Biblia. Sarili niya yung binibidan niya. Di ba? Ako kahit kami magdebate nito, tao biyan sa akin eh. Ang katalinuhan mo, Kibuloy, kabubuhan ko lang yan. Kaya nga lang, ang ginagawa ni Kibuloy, panluloko na to eh. Nililigaw na kayo. Diba? Paimin-imin kayo dyan, di nyo alam, para kayong tanga. Di nyo alam, kasalanan pala yung ginagawa nyo dyan. Kita mo, style ng kanilang pandilin lang. Amen. Ginaganyan. Tamo, siya pa yung naging matino ngayon. Parang sila pa daw yung nilinlang.
Okay? Feeling victim na siya ngayon. nila ang Lorna Oliva, shoutout. mga kaluluwa. Oo. Eto to, ano? Niligaw nila ang... Tingnan mo, diyan makikita mo style ng kanilang panlilinlang. Ginaganyan nila ang mga kaluluwa. Ang galing! Oo. Ginaganyan nilang mga kaluluwa. Tingnan mo, pinutol nila. Hindi nila idinugtong yung sinabi ko. Anong sinabi ko? Pero ngayon, ako'y hindi na anak ni Satanas. Anak na ako ng Diyos. Kayo rin, hindi nyo alam. Anong sabi mo, Kibuloy? Di ba sabi mo, anak ka na si Satanas? May video ako nakita niyan eh. Anak ka na si... May video ako nakita na daanan ko sa TikTok. Sabi niya, anak ako ni Satanas. Anak pala kayo ni Satanas. Sapagkat nilinlang tayo. Ako ang... Pero bago yan, bago matapos to, ito, pakinggan niyo tong una, kung kaya niyang tanggapin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban na sila'y dumaan sa akin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang paparoon sa Ama. Ano ngayon? Hindi dahil sa akin. Ha? Pamembro na kayo kay Kibuloy para lahat ng ari-arian nyo, ibenta nyo, ipasok nyo sa kingdom. Pero lang yun. So, malinaw po dito na mali na po ang binibigay na turo ni Kibuloy, no? Daming nalin lang talaga. Pati pati si Jesus Christ naging tatay na. Siya na yung anak. Ate Ana Vlog, shoutout sa iyo so yun guys, yung ating reaction dito sa kulto. Ang community nila malaki ng kulto to eh. Nabuti na lang talaga na talagang napa-stop. Stop. O, 'di ba? Napa-stop yung yung mga activity ng mga kulto na to. Grabe, ang dami talagang uto-uto, promise. Ako, sabi ko nga, hindi ako magiging uto-uto. Katulad ng mga follower nito. No? And good luck sa inyo. Sabi nyo, kayo maliligtas, di kayo na. So, ibig sabihin, yung mga taga Davao lang yung maliligtas nito. Tayo na andito, hindi tayo maligtas. More on taga Davao lang pala maligtas nito. Na sumama kay Kibuloy. Grabe, kawawa pala tayo nito. Sige na. Hindi, sa inyo na yan. Kiniklaim nyo kayo maliligtas, di kayo na. Sige, kami na yung mapunta sa impyerno. Sige na, okay na, walang problema. Tandaan nyo, ang nagmamataas, binababayan. Sabi nyo, mapunta kayo sa langit eh. Ay sige na, sa inyo na yan. Masyadong mataas yung tingin nyo sa sarili nyo Ang gusto daw nila makapunta daw sa kingdom ni Kibuloy kasi ang doorknob daw dun sa langit niya ay diamond. Yan lang pala yung gusto nyo dun, diamond. Akalain nyo, buhay pa kayo materialistic na kayo. Pag namatay din kayo, ang gusto nyo makuha doon or mapuntahan yung langit ni Kibuloy kasi diamond yung doorknob. Pati kaluluwan nyo materialistic din. Klase yan. Diba? So ako, sabi ko dito sa mga tao na to, good luck sa inyo, ha? Good luck.